ako, nagpakaon ako. Sabi niya, kulang na lang, magpabingo ko. That might be a joke. Merong mga bagay-bagay na ginabuhat sa gawa sa church na hindi pwedeng isunod sa simbahan. Okay? So, merong standard yung atong mga pamaagi. Sa pag-alagad nato sa Ginoo, individually, sa pag-alagad nato sa Ginoo, alam nyo, ang ministry, dili ito source ng fame o ng kasikatan. Kung gusto nating sumikat, mag-artista tayo. Pero hindi yan dapat kunin sa sunod sa ministry. Pero kapag ikaw nasa ministry ka, hindi rin pwedeng dili ka mailhan. Kaya nga naman, kapag ikaw gahatag ka o glory sa Ginoo, ang mga precious things, dili nataguan sa Ginoo, ipagawas yun na siya. Okay? So, mailhan gihapon ta, pero hindi yun ang intention natin why we enter into the ministry, why we serve God. Nga naman, kay kung gusto nato musikat, mag-artista tayo. Sabihin natin na, di man ko gwapo. Sila Andrew E, gwapo ba? Okay, pero nisikat man. Isa sa standard sa pag-alagad sa Ginoo, kung ang hanap natin ay gahom, it is true na ay power sa ministry, sa pag-alagad sa Ginoo, pero kung gusto nato ay control gahom, huwag natin yan kunin sa ministry. Magpolitisyan tayo. Tumakbo tayo sa politika. Okay? Magkakaroon tayo ng gahom. Okay? Pero sa sulod sa iglesia, the Lord will give you power and authority also. Pero hindi yan ang reason why we serve God. Amen. Kung gusto nato na musapian, ayaw sulod sa ministry. Nabay pera sa ministry, yes, kay di man punggan sa Ginoong iyang kamot sa pagpanalangin sa iyang bulaton. Sa una na ay gathering ang Body of Christ sa siyudad diya sa Kiosco, Kagawasan. Kiosco sa Divisoria. Dagan man tong tao, nagmingled ko doon sa mga tao. Naay nag-attend dito mga sama nato ng mga Christian, mga born again, napo dili na mga born again. Napo'y naabay. Sabi niya ganyan, unsa maning bulaton sa mga born again eh. Wa may gatubag sa iya. Tapos later on sabi niya, kung sa born again eh, maayo ni kay nanay kwarta. Sabi niya, tanawa na sila Mike Bilarde, sila Villanueva. Sabi niya, dako na nagkwarta kay dagan man silang tao. Busa, kung gusto mong musapian, sabi niya, pagtukod og iglesia o church, wala ko nakapugong. Kaya it's an accusation sa atong part. Sabi ko sa kanya, ang pagtukod sa iglesia, kung ang intention mo ay mag-produce og dagang kwarta, sabi ko, you are hitting the wrong target. Kay makasala ka ana sa tubangan sa Ginoo. Sabi niya, hindi man, kay ka naman sila. Sabi ko, hindi, kilala mo ba ako si Mike Bilarde? Sabi niya, wala, na madunggan ko lang. Si Brother Eddie ka ako na sinabi mo na nagapangwarta sa iglesia. Amigo ba mo ni Brother Eddie? Sabi niya, dili. Sabi ko, nga naman, inanang imong sinultian. Huwag ka man gani kaila, but you're accusing. Etong mga tao ito, nihilog siya. Nung ako ay graduate ako ng chemical engineering. From Manila, I went to Cagayan. Ito yung first ministry ko outside Metro Manila. And then after several years, nibalik ko dito sa akong school, nisulod ko dito sa guidance counselor, kaya guidance counselor namo ay Kristohanon man. So gipaila-ila niya ako sa mga taong na dito. Ang sabi nung teacher, sabi nung guidance counselor namo, sabi niya, Joey, I would like to meet you, I would like you to meet Raul Ternida, our alumni, one of the alumni dito. Sabi niya, alumni, so ga-work ka na. Sabi ko, oo. Sabi niya, malaki na siguro kita mo. Sabi ko, Joey, nasa Mindanao ako na-assign. Sabi niya, hindi mas malaki. Kaya delikado dito. Then sabi ko sa kanya, Joey, nagpapastor ako. Sabi niya, hindi mas malaki. Dahil pastor ka. Sabi ko sa kanya,
I don't know kung masabtan mo karon kay hindi man siya Christian. Pero sabi ko, kung ang pagpapastor ay ginadawat ko as profession, pwedeng tama yung sinasabi mo. Pero kako, ang pagpapastor is not just a profession, but this is a calling. Hindi ko alam kung maintindihan mo yan, but eventually, maintindihan mo yan kapag ka nakakilala ka sa ating Panginoon. Okay? Akala nung iba, ang ministry ay isang expression na kung wala ka na'y madaganan, baka nadawat sa mga trabaho, magpastor na lang ako kay para na ako yung trabaho na ako ikita. Okay? Merong standard. Ang sabi doon, I press toward the goal, toward the mark. Merong standard ang ministry. Naririto tayo para i-meet yung standard na yon nang sa ganon mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Okay? I would like to place an emphasis doon sa pressing on. Pressing on. Ang pagbuhat o ang pag-serve sa Lord, dili ni siya sayo nabutang. Okay? Salamat na lang kay nakabutang dito, heavenly word in Christ Jesus. We are not doing these things apart from Christ. Ang sabi ng Philippians 4:13, we can do all things through Christ who strengthens us. Okay? Kung wala ang Ginoo, di yun ta makaalagad sa Ginoo. Okay? Pero, meron tayong angay pagabuhaton. We need to press on. Ibig sabihin ng press on, kailangan yun, i-encourage natong atong kaugalingon na mubuhat, mualagad. Tama ba yun? Pagka sinabing pressing on, kanang usahay na times na discourage ka kaayo, but you need to move forward. Nung bago-bago pa lamang ako dito, meron akong binisitang isang church diyan sa Carmen Crossing. Pagsunod ko dito, sige kong tuktok, walay ga-open. Pero after several minutes, giablihan. Pag-open, si pastor lang ang nasa sulod. Tapos naglatag siya, nagbutang siya og banig, hanig.